Ngayon sir, actually ang rate doon ni Elias, actually ang Mindanao nilagay namin ng 200,000. 200,000 po ang Mindanao ngayon kasi they are 30 personnel na sila. Ay yung staff. Kasi may banda, mga band player, then they have a security, and we have accounting department, then we have the communication department, we have the marketing. Kasi in the future po, dapat meron pong marketing and sino pong magbabalance para po kasi ang gusto po ng band member, meron silang ma-improve nila yung sarili nila, yung career nila. Gusto nila na meron silang mapatunguhan. Kasi they are bata pa kasi sila sir. Gusto nila na meron silang future. Gusto nila, pinaghirapan nila. So dapat meron din silang mapatunguhan. Kung ang gusto nila po is yung price na market po is po yun yung parang kasi sir, sobrang laki talaga ng production ngayon ni Elias. Siya ng tao, lalo na. Imagine sir, sa Mindanao po, sa Mindanao, sobrang layo yung bibiyahe niya, 8 hours to 11 hours. Tapos maghati-hati sila dun sa 200,000 then expenses. Yung actually, merong booking dun sa kay Kalumad Band. Kung ano man yung transaction ni Kalumad Band, hindi po alam ni Elias yun. Okay. Ayan yun, maliwanag yan ha. Kung ano ba yung transaction ngayon ng Kalumad Band, wala na po, hindi na po kaugnay o wala na, putol na po ang tali nila ni Elias. Kung bakit sila nawala doon sir? Kasi hindi, walang transparent sir. Even doon na ngayon may merong tomorrow may gig sila. Actually, gabi pa lang nila malalaman na meron silang gig. Meron silang concert. So, ang nangyayari doon, sa lahat ng transaksyon, hindi po alam ni Elias yan. Lahat ng anong transaksyon ni Kaluma doon sa mga organizer o sa mga client, about sa mga bookings. Walang alam po si Elias doon. Wala po siyang pinipirmahan. Kung meron po siyang pinipirmahan, yung sa Masbate, aware po siya doon, pinupuntahan po niya, obligasyon po niya yon, obligasyon po ng Elias Band. At saka, kailan po yan sa Masbate, ma'am? I think July or June. I think June. Yeah. Doon, ma'am, wala pang schedule si Elias, no? Meron sir, I think hindi ko maalala kung anong date yon, anong number of date yon kasi si Elias talaga ngayon sir, even doon na tumaas yung rate niya, is marami pa rin siyang booking. Actually, in one day, makakatanggap kami ng thousands inquiries. Alam mo sir, sa Visayas din, nagbigay tayo ng 300,000 na TF. Sabi ko naman, every Monday po yung rest day nila. Hindi ko pwede tanggap Monday. Tapos, about naman doon sa actually hindi ko maintindihan sir bakit yung Kalumad posted ng post doon sa post doon sa Facebook. Actually sa Elias Band, wala silang naririnig na nagpo-post kami. Medyo may namamagitan daw sa inyo ni Elias. Totoo po ba yun, ma'am, o hindi? Para maliwanag po ito, ma'am. Actually, sir, yun na yung ginamit ni kasi ginamit ni Edward nung ayaw ko kasi mag-sign si Elias ng kontrata doon sa kanya. And then doon sa bookings. Alam mo yung bookings niya until December. Patay-patay sir. So ngayon, hindi ko siya pinasign. Ginulat niya ako na meron daw, kilala daw niya ako sa publiko. Actually, yeah, yun yung panggulat niya, yung pananakot niya. Actually, hindi naman ako takot nun, sir, kasi nakilala ko siya noong March 3 pa lang. Hindi ko siya kilala ng lubusan. Actually, hindi nga kami nagkasama ng magbanding, no? Hindi po. Tapos, bigla siyang, sabi niya, ipakilala niya ako sa buong mundo. So, ibang kilala niya ako, ubusin din yung pera niya. Yun po. Yes po, actually sir. Na-capture ko yun ma'am, kaya pinilit ko talagang makita at hanapin yung contact ninyo at salamat naman at po maging balanse po yung atin pong pagbibigay po ng impormasyon sa tao dahil lalo na ngayon kilala si Elias at alam ko ma'am, tumatakbo din po kayong isang public officials para maging transparent po ang lahat. Yes, okay po, go ahead ma'am.
Actually, ang sagot ko doon, sir, buti alam nila. Kami, hindi pa namin alam.